Ang mga US Marines at mga paratrooper ay naglalayag papunta sa rehiyon ng Persian Gulf. Ang nagsimula bilang isang mapaminsalang serye ng mga airstrikes sa Operation Epic Fury ay nagsisimula ng magmukhang simula ng isang kampanyang panlupa. Naghahanda ang US sa panlupang pagsalakay sa Iran. Pero hindi handa ang rehimen ng Tehran. Babaguhin ng panlupang pagsalakay ang lahat at ang mga susunod na mangyayari ay hindi kapanipaniwala. Ang pagpasok ng puwersa sa Iran ay senyales ng nalalapit na panlupang pagsalakay. Iniulat ng The Telegraph na nagpadala ang US ng 2,000 sundalo mula eliteng ika-80 Airborne Division sa Gulf na kasalukuyang bumiyahe at handang kumilos sa kaling mabigo ang negosasyon sa Iran. Sinasamahan sila ng halos kaparehong bilang ng mga US Marines mula sa ika-31 at ika-11 Marine Expeditionary Units o MEUs, kung saan ang una ay inaasahang darating sa rehiyon ng Persian Gulf bandang katapusan ng Marso. Ang mga unit na ito ay dalubhasa sa operasyong panlupa, lalo na ang Marine Expeditionary Units na madalas na unang pumasok sa panlupang pagsalakay ng US. Ginampanan nila ang papel na yon sa Iraq at Afghanistan at mukhang ulitin nila ito sa Iran habang nagtitipon ng US ng mahigit 6,000 elite na sundalo malapit sa Tehran. Lahat ng palakandaan ay nagsasabing may ipapadalang sundalo sa lupa. Ngayon, magbabago ng lahat para sa Iran at alam ito ng rehimen. Iyan ang dahilan kung bakit nagsisimula na tayong makakita ng mga pangunahing palatandaan ng pagkadesperado mula sa rehimen ng Iran na sinasabayan ng mga pagsubok na maghanda para sa posibilidad na kailangan nilang harapin ang mga sundalong Amerikano sa kanilang teritoryo mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang Kharg Island ay nagpapakita ng malinaw na palatandaan ng paghahanda at nagbigay rin ng pahiwatig sa isa sa 4 na posibleng paraan ng pag-atake ng US sa Iran sa lupa. Ayon sa Jerusalem Post at CNN, minamadali ng rehimen ng Iran ang pagpapatibay ng Kharg Island bilang paghahanda sakaling magpadala ang US ng MEUs at mga paratrooper doon. Noong Marso 26, iniulat ng Jerusalem Post na abala ang Iran sa paglalagay ng bitag at paglilipat ng militar at depensa sa himpapawid sa maliit na isla na mahalaga sa linya ng langis ng bansa na tumutulong mapanatili ang rehimen sa kapangyarihan. At sinasabi rin ng CNN ang halos kaparehong bagay, habang binabanggit din na humigit kumulang 70% ng mga export ng langis ng Iran ay dumadaan sa isang isla na ito. Kaya malinaw na gustong-gusto ng rehimen na protektahan ito. Kung mawala ang Kharg, titigil ang kita mula sa langis at lalong magiging vulnerable ang Strait of Hormuz. Ayon sa ulat ng CNN, kabilang sa mga patibong sa isla ay anti-armor at anti-personnel na mina na nilalagay sa mga baybayin na posibleng daanan ng mga puwersang Amerikano kung may amphibious landing. Ang hamon ng Iran sa isla ng Kharg ay dulot ng pagkasira ng maraming pasilidad militar roon dahil sa mga airstrike ng US. Ang nakikita natin ngayon sa isla ay desperadong pagsubok na palakasin ng militar, na ayon sa US ay wasak na. Noong Marso, 13 tuluyang sinira ng US ang mga pasilidad militar sa isla ayon kay Pangulong Donald Trump. Kabilang sa mga nawala sa Iran noong araw na yon ay ang mga bongkay ng imbakan ng misil at mga pasilidad ng imbakan ng naval mine na parehong mahalaga sa anumang depensa na susubukan ng Iran laban sa mga amphibious forces ng Amerika. Iniulat ding tinarget sa pag-atake ang mga depensa sa himpapawid, hangar ng helikopter at control tower ng paliparan para pahinain ang militar ng Iran sa isla ng Kharg. Marahil bilang paghahanda ng Amerika na magpadala ng mga sundalong kasalukuyang papunta sa rehiyon ng Persian Gulf upang tumapak sa isla na yon. Pero isa lang yan sa mga posibilidad. May iba pa tayong tatalakayin. Pero kitang-kita ang pagkadesperado ng Iran sa paglapit nila sa mga negosasyon sa Amerika na maaring magpatigil sa Operation Epic Fury. Hindi malinaw kung nangyayari nga ba talaga ang mga negosasyong ito dahil sinasabi ng Amerika na nangyayari ito, habang ang Iran naman ay nagsasabing ang Amerika ay nakikipag-usap lang sa sarili nito, kasulod ng pahayag ng kanilang rehimen na wala silang balak makipagnegosasyon sa ngayon. Mukhang laro lang ito ng rehimen na halata ang pag-aalala sa posibilidad na itaas ng Amerika ang Operation Epic Fury. At malino na inis si Trump dito. Sa Truth Social noong Marso 26 sinabi ni Trump, ang mga negosyador ng Iran ay kakaiba at tila hindi pangkaraniwan. Nagmamakawa silang makipagkasundo na dapat lang nilang gawin dahil lubusang nadurog na ang kanilang puwersang militar at wala na silang tsansang makabawi. Pero sa publiko, sinasabi nilang tinitingnan lang nila ang ating alok na hindi totoo. Sabi pa ni Trump, dapat magseryoso na ang rehimen ng Iran bago maging huli ang lahat dahil kapag huli na, wala nang balikan at siguradong hindi maganda ang kalalabasan. Ngayon,
Hindi na pwedeng maging mas malinaw pa ang babalang yon para sa Iran. Kahit pilit magpanggap ng rehimen na malakas sila sa negosasyon na sinasabing wala naman, ang pagpapatibay sa Kharg Island ay malinaw na palatandaan ng matinding pag-aalala nila sa posibleng aksyon ng US laban sa kanila ngayon. Mahigit 6,000 Marines at mga paratrooper ang darating. Pero posibleng ikagulat ng lahat, lalo na ng rehimen ng Iran, ang susunod na mangyayari. Posibleng hindi talaga target ng ground invasion ng Kharg Island. Sa totoo lang, ang pag-atake sa islang yon ay isa lang sa 4 na posibleng hakbang ng US habang nagiging hindi na maiwasan ang pagpapadala ng mga sundalo. Tatalakay natin ang senaryo kung saan nilaktawan ng Kharg Island. Makaring harapin ng Amerika ang paghara ng Iran sa Strait of Hormuz, imbes na pahinayin ng rehimen sa pag-atake sa mga pasilidad ng langis sa Kharg Island. Para magawa yon, dapat magpokus ang US sa mga baybaying rehiyon sa Kipot at sa isang isla na kasing halaga ng Kharg Island para sa Iran. Ngunit sa ibang dahilan, ang pagharang sa Hormuz. Kung ito nga ang plano, may magaganang dahilan kung bakit gugustuhin ng US na isakatuparan ito. Sa pagharang ng Iran sa Hormuz, halos 20% ng langis ng mundo, karamihan mula sa mga bansang gulpo na di kaalyado ng Iran, ay hindi makadaan sa mahalagang daanan ng tubig na ito. Pinaniniwala ang nilagyan ng Iran ng mga mina ang mga shipping lane na itinatag sa kipot na yon, at ang kanilang pagharang ay nagresulta sa pagtaas ng presyo ng langis hanggang sa humigit kumulang $100 bawat bariles. Ngayon, ang susi sa pagharang ay ang asimetrikong paraan ng Iran. Hindi sila nagpapadala ng barkong pandigma sa kipot ng Hormuz, kaya't madaling maging target ng malakas na air power ng Amerika. Gumagamit ang Iran ng drone, anti-ship missile at mabilis na bangka para gawing delikadong pagtawid sa kipot ng Hormuz para sa anumang barkong pangkalakal. At dito na pumapasok ang papel ng mga puwersang panlupa ng Amerika. Malaki ang kontrol ng Iran sa kipot ng Hormuz dahil ang baybay nito ay umaabot sa buong 100 milyang haba ng kipot. Sa baybay na yon, may mga tagong lugar ng paglulunsad ng misil at pansamantalang daungan na nagbibigay daan sa asimetrikong estratehiya ng Iran. Maaaring makita natin sa Estados Unidos ang paglapag ng mga marino o pagpapababa ng mga paratrooper mula sa himpapawid na layuning wasakin o sakupin ang mahalagang himpilan militar sa baybayin ng kipot ng Hormuz. Kaya mawawala sa Iran ang kakayahang gamitin ang mga ito sa pagharap. Narito na ang isla na nabanggit natin kanina, ang Qeshm, na tanaw ang kipot ng Hormuz. Ito ang pinakamalaking isla sa Persian Gulf region. Kahit may habang 130 kilometro, 80.7 milya, madaling mapasok ito sa isang kampanyang panlupa. Maaring magtaka ka kung bakit abala pa ang US, lalo na't kilala ang Qeshm sa luntiang halaman at wildlife, kaya inihay ng Iran na gawing UNESCO World Heritage Site ito noong 2007. Sa likod ng sikat na destinasyon ng turista, may mga lihim na ayaw ipaalam ng Iran. Ngayon, ayon sa Telegraph, nakatago ng malalim sa ilalim ng mga kuweba ng asin at mga kagubatan ng mangrove na matagal ang dahilan kung bakit naging paboritong destinasyon ng mga turista ang Qeshm. May underground na lungsod ng misil sa Iran kung saan nakaimbak ang mga sandata, kabilang ang mga sandatang panlaban sa barko na ginagamit pang target sa mga barkong pangkalakalan sa Strait of Hormuz. May ilang lagusan sa lungsod ng mga misil na umaabot sa 1,600 talampakang lalim. Nakatago ang sandata ng Iran sa isang isla na tamang-tama para haranin ang Strait of Hormuz. Para sa US, malaking tulong ang operasyong lupa sa islang iyon sa paglutas ng problema sa Hormuz. Pagkatapos ng airstrike, maaaring magbaba ang 822 Airborne Division ng mga paratroopers sa Qeshm para sakupin ang mga himpilang militar at salakay ng network ng mga lagusan ng Iran sa isla. Dagdag mo pa ang mga paglusod ng MEU sa mga himpilang militar sa baybayin at mga pamamaril mula sa himpapawid ng A-10 sa Strait of Hormuz. Posible may solusyon ang US sa problema sa Hormuz. Kaya yan ang isang posibleng paraan pagdating sa susunod na hakbang kapag dumating na ang mga ground forces ng Amerika sa reyon ng Persian Gulf. Pero ang susunod ay mas malabo at siguradong walang diretsyong daan sa tagumpay na gaya ng unang estratehiya. Pero bago tayo pumunta dyan, mabilis ang paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, na yun na ang tamang panahon para pindutin ang button na yan. Pakalawa sa mga posibilidad ay magpadalang US ng mga operatiba ng Special Forces para sa target na misyon sa Iran, gaya ng pagsira ng military node o pagdakip ng mahalagang tauhan. Ayon kay Ehud Alam,
dating opisyal ng Israeli Ministry of Defense, ang pagbantay sa Strait of Hormuz ang tila makatuwirang hakbang para sa US. Maaring sakupin nilang target, sirain ang Iranian radar o pasilidad, at dakipin ng ilang general ng Iran. Ngayon, ang pagkakaiba ng pamamarang ito ay mas tututok ang US sa lalo pang pagpapahina ng kakayahang militar ng Iran, sa halip na subukang sakupin at hawakan ang mga posisyon. Ang maliliit na pangkat ng operasyon ay tiyak na maaring gumanap ng papel dito. At tungkol naman sa punto ng pagkuha sa mga leader, nakita na natin na nagawa ng US ang ganitong mga operasyon kamakailan lang. Noong Enero lang, kinuha ng American Special Forces si Nicolas Maduro, ang dating Pangulo ng Venezuela, sa pamamagitan ng isang extraction operation na tumago sa pinakaloob ng Caracas. Kaya ng US na hulihin ng mga leader. Kung kaya rin itong gawin ng EMUs at paratrooper na pinapadala sa Iran, iba na ang usapan. Hindi talaga ginawang mga unit na yon para doon. Pero pwedeng makatulong ang mga paratrooper sa pagpapahina ng military node bago ang mga airstrike. Dapat mo ring isipin kung gaano kapakipakinabang kunin ang alinman sa mga leader ng Iran na yon. Napatay ng Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion si dating kataas-taasang pinuno Ali Khamenei sa unang araw ng digmaan laban sa Iran, at 12-12 ng opisyal ng militar at personalidad sa politika ang napatay sa mga sumunod na araw. Maaring may argumento ng pagkuha sa leader ng Iran, gaya ng anak ni Ali Khamenei at bagong pinuno na si Mujtaba Khamenei, ay magbibigay ng kalamangan sa US sa negosasyon. Mukhang magpapatuloy pa rin ang Iran na may watak-watak na pamunuan tulad sa Operation Epic Fury. Ngayon, posible na rin ang mga hiwalay na pag-atake sa mga target na militar sa loob ng Iran. Hindi madaling kumuha ng leader, lalo na sa mga puwersang pinapadala ng US sa Persian Gulf. At dito tayo napupunta sa ikatlong opsyon na nagbabalik sa Kharg Island. Nadalakay na natin ang mga benepisyo ng pagpapadala ng sundalo sa Kharg Island. Isang isla itong perpektong teritoryo para sa MUs at target ng mga paratrooper na ibinababa sa mahahalagang posisyon sa Kharg Island. Kasama rin ang isyu ng 70% ng export ng langis ng Iran. Kung makuha ng US ang oil facility sa isla, hihina ang ekonomiya ng Iran na maaring gamitin para pilitin ang pag-aalis ng blockade sa Strait of Hormuz. O maaari ring tuluyang malugi ang rehime ng Iran na magtutulak sa kanilang sumuko. Pareho namang okay sa US ang dalawang opsyon. Posible rin ang pagsalakay sa Kharg Island ayon kay dating CENTCOM Commander Joseph Votel sa Warzone. Sa tingin ko, sa maliit na isla tulad ng Kharg, kaya sigurong gawin yon ng isang batalyon ng Marines o sundalo. Ayon kay Votel, kailangan ng humigit kumulang 8 hanggang 1,000 tropa, pero posibleng mas kaunti at hindi lalampas dito. Mulay, akmang operasyon ito para sa mga MEU. At kung tama si Votel, hindi na kailangan ng US ang buong 2 MEU na ipinapadala nila sa Iran para sakupin ang Kharg Island. Gayunpaman, ang pagsakop sa Kharg Island ay hindi ang problema. Ito ang totoong problema. Ang tunay na hamon ay mapanatili ang isla na nasa 20 milya lang mula sa baybay ng Iran at madaling target ng missile launcher at iba pang pag-atake mula sa mainland ng Iran. Ayon sa The Atlantic, ang lapit ng isla sa Iran at ang layo ng pinakamalapit na kaalyadong base na 100 at 40 milya ay nagdudulot ng problema. Maaring malagay ang ground forces ng Amerika sa posisyon na panatilihin ang kontrol sa Kharg Island habang patuloy silang inaatake at humaharap sa mapanganib na resupply mission. Palaging lilipad ang mga drone at misil at magiging mahirap para sa US na magbigay ng logistical na suporta ng kasing bilis ng kinakailangan. Gayunpaman, masusolusyunan ang mga problemang ito, lalo na kung magpapatupad ang US ng blockade sa paligid ng isla at magdadala ng sapat na air defenses para maprotektahan ito laban sa Iran. Kung magawa ito ng Amerika, magiging sulit ang pagod dahil hindi magtatagal ang rehime ng Iran at Islamic Revolutionary Guard Corps kung mawalan sila ng kita sa pag-export ng langis. Bagaman mukhang pinakamalinaw sa tatlong opsyon ang Kharg Island dahil tinamaan na ng US ang mga pasilidad militar nito at nagbanta pang umatake muli, may ikaapat pang opsyon. Pasukin ang Iran at kunin ang uranium. Sa apat na opsyon, ito ang pinakamahirap dahil kailangan ng pagpapadala ng espesyal na puwersa ng malalim sa loob ng Iran para kontrolin ang mga underground bunker kung saan nakaimbak ang enriched uranium. Mas higit pa ito kaysa simpleng pagsira o pagkuha. Kailangan ng US na magkaroon ng sapat na sundalo, hindi lang para sakupin ang mga uranium site, kundi para mapanatili ang mga ito laban sa tiyak na mga kontra-atake ng Iran. Sabi ni Votel,
Ang Isfahan at Natanz ay daan-daang milya sa loob ng bansa. Kadalasang nasa malalawak na kapatagan na halos walang naibibigay na proteksyon mula sa anyong lupa. Isang malaking puwersa na nasa pagitan ng 1,000 hanggang 4,000 sundalo ang kakailanganin para masiguro ang ganitong uri ng lugar ng sapat na tagal para mailabas ang enriched uranium. Kailangan din ng US ng mga inhinyero at espesyalista para sa ligtas na pagkuha ng uranium. Ngayon, tulad ng pagtutok sa mga leader ng Iran, dapat tanungin kung akma ba talaga ang MEUs at paratrooper sa ganitong operasyon. Mukhang mas bagay ito sa Delta Force o Navy SEALs, marahil na may suporta mula sa MEUs at mga paratrooper. Sino ba talaga ang nakakalam? Baka papunta ng Special Forces, hindi lang sinasabi ng US. Ang mga inilalabas sa publiko ay maaring pagpapakita lang ng lakas, habang ang mga Special Forces na lihim ay posibleng papunta na rin para sa mga misyon na hindi ginagawa ng Marines at paratrooper. Kung itong ruta ng US, posibleng malalaking panganib ay magdala rin ng malalaking gantimpala. Ang programang nuklear ng Iran ang naging dahilan ng Operation Epic Fury. Bagamat di pa kayang gumawa ng sandatang nuklear ang Iran ngayon, kitang nagsisikap silang maposisyon para makagawa ng simpleng nuklear na bomba. At malinaw ito, base sa laki ng inventaryo ng enriched uranium na nasa bansa. Ayon sa Center for Arms Control and Non-Proliferation, ang inventaryong yon ay umaabot sa 400 at 40.9 kilo o humigit kumulang 900 at 72 libra ng uranium na na-enrich hanggang 60% ng U-200 at 35 isotope. Ito ang eksplosibong isotope na nagbibigay daan para magawa ang mga uri ng nukleyar na armas na gustong buuin ng Iran. At mas malala pa, ayon sa center, natapos na ng Iran ang 99% ng kailangang gawin para lalo pang i-enrich ang uranium nito at maabot ang 70% ng U-200 at 35 na kailangan para makagawa ng sandatang nuclear. Sinasabi ng Iran na wala itong nuclear na armas at posibleng totoo ito. Pero kaya naman nilang gumawa. Iyan ang problemang maaring subukang lutasin ng US sa pagpapadala ng sundalo sa Iran para kunin hanggat maari ang enriched uranium nito. Hindi ito operasyon ng isang araw para sa US. Aabutin ng ilang araw para i-package at kunin ang uranium ng Iran. Kaya dapat ding protektahan ng mga tropa habang nagtatrabaho sila. Alinman sa 4 na senaryong ipinakita ay magbabago ng lahat para sa Iran at Operation Epic Fury. Hindi ito inaasahan ng rehime ng Iran at bawat isa ay ginawa para alisan ng Iran ng mahahalagang alas na gusto nitong gamitin para manatili sa laban. Ang pagkawala ng Kharg Island ay nangangahulugan ng pagkawala ng pera mula sa langis. Ang presensya ng sundalong Amerikano sa Strait of Hormuz at Qeshm ay magiging hadlang sa estratehiya ng Iran sa pagharang. Kung may lalabas sa mga leader, magkakaroon ng mas malaking kapangyarihan sa negosasyon ng US. At ang pagkawala ng kanilang enriched uranium, na malamang ay sasamahan ng kontroladong pagsira ng mga centrifuge at iba pang mahalagang kagamitan, ay magpaparalisa sa mga planong nuklear ng Iran. Lahat ng ito ay maaring magtulak sa Iran na mas mapalapit sa pagbabago ng rehimen. Sa panayam ng CBN News, sinabi ni Doron Kempel, dating Deputy Commander ng Sayeret Matkal Special Forces Unit ng Israel, na malamang ay may mga general sa IRGC na frustrado at handang tumiwalag. Dagdag pa niya, magkakaroon ng US at Israel ng mga operatibang nasa lugar at kumikilos ng palihim para hikayatin ang mga pagtiwalag na ito. Sa oras ng pabapasya, kapag malapit nang bumagsak ang IRGC, posibleng tipunin ng mga general ang kanilang tauhan, makipag-ugnayan sa Mossad at CIA, at simulan ang malaking revolusyon mula sa loob, ayon kay Kempel sa CBN News. Maaring ang presensya ng mga sundalong Amerikano sa lupa ang magbigay ng sandaling yon ng pagpapasya. Ngayon, kung mangyari man ito, hindi mawawalan ng mahalagang alas ang rehime ng Iran. Kahit alin sa mga opsyon na ito ang piliin ng US. Malamang na mawawala rin sa kanila ang mismong kapangyarihan na kanilang hinawakan sa loob ng mga dekada. At ang halos tiyak na mangyayari ay ang pinakamalaking paglusob ng US sa lupa sa kasaysayan ng Iran ay malapit nang mangyari at maaari nitong baguhin ang lahat. Nabanggitan natin ang MEUs ng Amerika. Kung gusto mong malaman kung anong mga ito at ang kaya nilang gawin sa Iran, panoorin ang aming video. At kung nagustuhan mong video na ito, siguraduhin mag-subscribe habang sinusubaybayan natin ang mga galaw ng Amerika habang nilalayo nitong lumipat sa isang yugtong panlupa ng Operation Epic Fury.